Ngayon gagawa tayo ng demo para sa update ng SurveyCalc. So, ang SurveyCalc ay version 3 na. At importante itong presentation, itong demo kasi maraming nagbabago sa SurveyCalc, maraming improvement. Okay, so we'll try to process a simple subdivision muna. Okay, so ano ba ang kailangan natin ng data pag nag-process tayo ng survey return? So dito sa installation nyo sa SurveyCalc folder, may tutorials dito. So ito yung mga sample files para makasunod dito, lalo na yung mga bago. So ano ba ang kailangan na data natin para ma-process natin yung survey return? So una, dapat may cadastral map tayo para alam natin yung mga adjoining properties or adjoining lots. Tapos LDC ng lote natin. Tapos yung title pag may title. So kailangan yun. Pag hindi naman title yung property, so hindi kasali yung title. Okay, so let's start to process simple subdivision using SurveyCalc version 3. So open ako dito sa Drive D, SurveyCalc tutorials. May isang drawing ako, lot 499. Okay, so open. So ito yung boundary. So alam na natin, lalo na yung mga gumagamit na ng SurveyCalc, alam na natin kung paano gagawin to. O sa mga bago, may mga video tayo previously. So tingnan nyo lang doon sa mga previous video paano natin i-plot yung boundary. Una, pwede tayong gagamit ng parcel boundary editor, mano-mano, or pwede natin i-import natin yung from text file, di ba? Kina-convert ng AI yung LDC natin. Okay, so assume ko na lang na alam na natin to. Okay, so una, kagaya ng dati, we'll go step by step sa ating pagpaprocess. So we'll start with step 1, survey information. Okay, so i-split ko muna yung screen ko para makita natin or paano natin i-pick up yung mga information. Okay, so workflow, survey information. Okay, so bago na yung dialog box natin. So noon medyo clutter, pero ngayon ginawa natin yung tab format. Okay, so una, mother lot. So lot number. So dito titingnan natin yung title natin. So dito tayo sa likod ng title. Zoom natin to. Lot 499. Okay, lot 499. Survey number, ito, CAD 654. So CAD 654. Claimant. So tingnan natin yung front page. So ito, binago ko. So Lurin Epsum. Okay, so date of survey. So dito doon sa likod. So date of survey dito sa title, November 20, 1981. So November 20. Okay, so baguhin ko lang to, 1981. Dapat naka-word kasi gusto ng DLSD na word yung dapat ganito, hindi yung may mga slash or dash kasi mag-i-error. So date approved dito, November 9. So November 9, so baguhin ko rin to, 1987. So survey, pwede natin ito. Diba? Sino survey? David G. Camolitos. Pwede natin i-type. Or pwede natin, kung may
na-add ka na, piliin na lang natin dito si David Camilotes. Okay? So, area, I'll click get, I'll select the polyline, automatic na kukunin niya yung area ng polyline. So, we'll click for more motherlot information. Okay? So, cut. Survey nito. Ito, pwede na natin gagamitin yung mga slash at saka dash, mga special character para ma-abbreviate yung mga date. So, 11, 20, 1981, dash 08, 02, pwede natin gawing 82. Ito para mahaba to eh. So, lalabas sa title block later. So, approved 11, 09, 87. Okay. So, location. Select location. So, ito ay nasa Region 8, Province of Southern Leyte, Municipality of Liloan, Barangay Kalian, Island of Panaon. Okay. So, we'll do the projection. So, select yung timeline natin. So, ito yung CAD. Sa Liloan, CAD 654. Bililin number 1. Kung maraming bago dyan, nagtatanong paano ito i-add dito. So, titingnan nyo yung mga video sa paano i-add para malaman nyo paano i-add dito sa database yung type point nyo. Then, okay. So, current survey. Kasi simple subdivision to. Subdivision. Kailan to sinurvey? So, ilagay na lang natin today. Today. So, yung geodetic engineer natin. So, piliin nyo dito yung geodetic engineer. So, may video din tayo kung paano i-add dito. So, for this demo, hindi na natin gagawin yun. So, go back to the previous videos. Okay. So, yung mga approving signatories. Okay. Title information. So, balik tayo sa front page ng title. Okay. So, patent number. So, ito yung patent number. 32256-4565. So, date ng patent. Ito dito. February 18, 1988. So, 02. Pwede natin gagamitin yung slash kasi para lang naman to sa title block. 18/1988. OCT number dito sa taas. Yan. 3325. Yung date. Kailan to in-issue dito. 30th March. So, 03/30 of 1988. So, issue 2. Sino yung naka-issue dito? Lorin F. Sum. Okay, pag may TCT na, lagay din dyan dito yung TCT. Okay, pag kasi title to, so hindi na wala ng survey authority. Okay. So, yun yung step 1. So, now we'll go to step 2. So, step 2, preferences. So, dito pipiliin nyo kung anong template nyo. DNR or LRA. So, ganun pa rin. Select natin yung scale. Pwede rin pick points. So, yung mga extreme corners. So, automatic kina-compute niya na 300 yung scale. So, yung title block, paano mag-behave, yung output precision, yung mga factors. So, yung tagadar, ER, or dito niyo i-change yun. Pero pag mga private surveyor, lagay natin P is and hold P is. Okay? So, pag mga DAR dito, ER, old monument, or ano ba ang gagamitin nyo. Okay? So, doon mo i-adjust. Then, we'll save. After we select sa scale, sa preferences, so magsusubdivide na tayo. Okay?
So let's try to subdivide. So una, I'll subdivide using a method of swing line. So ito daan to, road to barangay road. Gusto ng client na magkakat siya ng 1,000 square meters. Pero yung frontage niya is 20 meters. So I'll create a circle with a radius of 20. Then I'll trim this one. So dito ko magsisimula. Pero hindi ko alam kung saan mag-fall yung subdividing line. So I'll go to step 3, subdivide. So main method, swing line. Then 1,000 yung area na ikakat. Okay. Then click OK. Then you'll select near the corner na pinaka looban. So, sa tingin ko ito, pinaka looban. So I'll turn off muna my snap. I'll click here. Then magtatanong siya fix anchor point per subdivision line. So saan siya mag-anchor? Saan siya mag-swing? So dito, di ba? Gusto niya 20 meters. Yan. Pick. Then maghingi siya kung saan, or pwede mo na i-click dito. So yan yung hindi mo alam kung saan yung 1,000 square meter. So just pick anywhere. Okay, so magkakat siya ng 1,000. Okay, so we'll erase. Okay. Now let's say magkakat ka rin ng 500 square meters. Pero gusto ng kliyente parallel to this line. Okay, so we'll go back to subdivide parcel. At this time, instead na swing line, you get swing slide bearing. Ang gusto mo na 500. Okay? Then okay. So gusto mo dito magkakat ka ng 500. Itong parang pointed area. 500. Pero parallel yung subdividing line dito. Okay. I-click mo dito. Kasi ito yung 500. Click mo yan malapit sa corner. Then tatanong siya, pick first point for bearing direction. So select ka dyan, select ka rin dito. Okay, so yan na yung 500. Okay. So let me erase this text. Okay, so another way, magkakat ka ng 250 pero gusto mo namang perpendicular to this line. Dito, mga 250. So, balik ka. Workflow, subdivide, or my shortcut issue. Then, slide bearing, let's say 250. Okay. Pick ka dito. Then, pick ka dito. Perpendicular, di ba? Perpendicular. Gusto niya perpendicular to this line. Click. Okay, so that's 250. Okay, so just demonstrate ko na lang yung dalawang way na paano i-create yung subdividing line with using swing line and slide bearing. Okay. After sa step 3, we will label the parcels. So yung mga sublets. So click label parcels. So this is simple or complex. So simple lang tayo. Type 499, then this is alphabetic. So lot A, lot B, lot C, and lot D. Okay. So after, we'll check. We'll define first the parcels. Okay. So first we'll check kung saan yung corner 1. Diba? Saan yung corner 1? Anyway, let's try first to define ito na yung mother lot. Okay, so for example, we'll define first yung mother lot is lot 499, yung claimant is Loren Epson. Then mother lot, select natin yung gusto natin outside. Okay, then select. Then i-click ko dito. Then close. Okay, so na-define na. Ba't tayo nakalimutan kung tingnan kung saan yung mother lot? Yung corner 1 ng mother lot. Titingnan ko sa cadastral map.
Okay, I'll check the cadastral map. So 8, 7, 8. Oh, dito yung corner 1. So mali ako. So what I'll do is to transfer the, well, I'll just split this one. So yan yung corner 1, pero dapat dito sana yung corner 1 kasi yung 8 is dito. So dapat dito. So no problem. I'll transfer the corner 1. So punta ka na dito sa parcel, transfer corner 1, or type ka ng C1 corner. Okay, then select mo tong mother lot, enter, then i-pick mo dito kasi dito mo select a point near corner 1. So dito lang sa corner, dito yung corner 1. Okay, so yan, na-transfer na yung corner 1. So naging 8 na dito. So we'll move this one kasi nasa loob. Okay, now we'll define now. I'll go back, I'll maximize this one. So i-define na natin pati yung mga parcel name, ay yung mga resultant lot. Define the resultant lot. Pwede mo siyang i-get dito. Then select ka ng resultant lot, internal, select, or pwede mo rin siyang i-leave blank kasi nandyan na yung mga level, at saka i-click mo na lang yan. Click. Okay, click. Click. Close. Okay. So makikita mo siya kung nag-adapt, pinipick up niya yung lot number dito sa parcel database. So A, B, C, D. Okay, so pag may babaguhin ka ng claimant, dito mo lang baguhin, then save, then close. Okay, so now pagkatapos ng step 5, define parcel, we'll check the approved boundary, yada LDC. So split ko muna itong screen para makita natin yung LDC. So saan yung LDC? Split the screen. Okay, ito yung LDC. So I'll go to step 6, approve boundary LDC. So compare natin to. Ito lang yung bearing at saka distance mo, at i-compare natin. So tie line is 26, 15, 32, 9, 34, 8, 23, 29, 40, 80, 52, 76, 62, 35, 21, 63, 18, and 19. It's okay. So then we'll click apply conformance para lahat ng computation ng boundary mag-conform sa bearing ng boundary. Okay, so we'll save. Okay, so next is we'll need to adjust the area at saka yung mga boundary corners, kasi ito pag inililist natin to, di ba, per digit yung mga corners, pero dapat i-round up natin yan sa 2 decimal places kasi pag 2 decimal places ang requirement. So kaya kailangan natin i-adjust at saka i-check natin yung area after the adjustment. So we'll click step 7. Okay, so ito kahit i-round up to 2 decimal places, okay pa rin yung area kasi 0. I have another video with hindi nagma-match yung resultant at saka mother lot, yung may +1 at saka mag-1. So I'll create another video for that kung paano natin i-adjust natin. Okay, but for now we're good and we'll close this dialog box. Okay, so dapat hindi natin ito i-skip na steps. So kaya dapat sundin natin yung step by step. Okay? So pwede natin ito erase tong mga red circles. Okay? That means may adjustment konti. Pag i-list natin to ulit, kung kita nyo, ito 2 decimal places na.
kasi sineset natin yung 2 decimal places doon sa preferences. Okay? So next, after adjustment, saka pa tayo na magle-level ng area. Bakit after adjustment na tayo magle-level ng area? Kasi minsan yung unadjusted hindi pa yung true area. Itong area na ile-level natin, ito na yung after adjustment. Kasi sometimes akala natin na-update natin yung level nang i-adjust natin, pero may differential like 1 square meters, kaya makaproblema tayo. So dapat saka na natin ile-level after the adjustment. Okay? So we'll click level area. Now we will not level manually. We'll use resultant auto, meaning automatic niya kung ano yung computation na yun yung i-level niya. Okay? Okay, so yun yung level. After natin ma-level yung area, we'll create now the adjoining lines. Okay? So again, I'll split this one para makita natin yung cadastral map. So do the cadastral map, check. Okay. So dito parang in-enlarge yung 499. So dito corner 1 may lot 498. Okay, so kailangan muna natin i-drawing yung adjoining parcel lines. See, select ito. Diba? May advanced to, may automatic creation to, pero we'll do the basic now para sa mga bago din. Okay, so dito banda, we'll check kasi parang in-enlarge dito yung 499. Okay, so papunta doon. Ito yung 499, straight lang. So adjoining parcel. Yan. Straight lang dito. Tapos dito wala. Just balik tayo sa enlargement. Okay, so dito may common point dito sa Barangay Road. So yan, ilalagay din natin yan mamaya kasi importante yan sa pag-create ng tabular technical description. So dito banda, punta dyan, dito din, like this one. Okay, so ito. Okay, so hindi muna natin i-close to kasi kailangan natin to. Okay, so after that one, na-create na natin yung adjoining parcel lines. We'll go to adjoining parcel name. Okay? Ito maganda to, maraming bago dito. Okay, so dito sa adjoining parcel name, yung paglalagay natin yung mga adjoining parcels, gamit na gamit to kasi kailangan natin i-pick up yung mga adjoining parcel, yung adjoining lots para pag-create ng tabular TD later on. Saka marami pang mga information natin. So noon, hanggang dito lang tayo, di ba? Yung i-select natin yung segment, tapos i-add natin, i-attach din manually. Pero dito sa version 3, pwede na tayong mag-encode dito sa parang table. So here, attached to, we'll use table. So what we'll do sa table, so dito pwede natin i-type na. So hindi na natin i-manual na select yung mga segment. So from line 1 to 2 dito, so 1 to 2 is lot 498, di ba? So lot 498 CAD 654, CAD 654. Okay. So tingnan natin dito na yon. 223. 223. Ano yung 223? Parang creek. So tingnan natin Calian River. So type natin Calian River. Okay, so
balik tayo sa dito. 4, 5, 4 to 5, lot 500. So, lot 500, cut 654. 3 to 4. 4 to 5, lot 500 pa rin. So, instead of typing, lagay mo lang yung cursor, copy above. So, ika-copy niya. So, balik tayo dito. 500. So, dito may common na barangay road. So, idadagdag natin yan mamaya. Kasi hindi pwede ito sa table. So, 5 to 6 is lot 471. Instead mag-type tayo, pwede natin i-copy. Then, edit na lang natin dito. 471. Sorry. So, ito, pwede natin i-copy. 0. Then, i-copy din na natin. 469. Then, from A to 1 yan, Barangay Road. So, ito, Barangay Road. Ito, lagyan natin ng, di ba, dapat lagyan ng width ng road. Kasi ito, dito, pag-create natin yung mga symbols ng road, automatic, i-offset din niya yung road into 10 meters. So, ilan yung lalagay ng numeric value dito, yun yung width ng road later on. Okay? So, kita nyo. So, ngayon, pag na-create na natin tong dito sa table, pwede nating i-automatic create yung mga line works. So, pag-click mo ng automatic creation of line works, pag may river dito, or creek, or something like body of water, mag-create siya ng symbol. So, tapos, magtatanong din siya kung pwede maglagay ka ng easement. Okay, so pwede mo itong i-turn off, pwede i-on. And this time, pag may river dito sa amin, 20 meters. Pag may dagat, ocean, sea, bay, 20 meters. Pag roads, may default dito, pero kung ano ditong malagay mo, yun yung susundin niya. Okay? So, let's try. Kita niyo yung drawing natin, wala pa yung symbols. Okay, so ilagay ko din dito para makita natin yung pag-create niya ng symbols. So, pag click natin attach, click attach, kasi i-automate na niya yung lahat ng mga line works, pati yung legal easement. Okay? So, dito, di ba, common corner to, pwede ko itong i-attach manually. So, balik ako. So, lagay ko ng corner. So, di ba, Barangay Road do? Barangay Road. So, pwede ko mag-attach manually. I-turn on ko. Yan sa corner. Yan. Then, I'll close. So, I move it here. Okay, so mamaya makikita natin yung effect na naglalagay tayo ng common corner or common point dito para sa barangay road. Okay? So I'll maximize. So after natin na create yung adjoining, then we'll create the traverse or the setting out. Okay? So now I'll use the traverse. So pwede mo rin set along boundary. But for this demo, may presentation na tayo noon kung paano i-create itong set along boundary. So, 1, 1, okay. Then, mag-backside ako dito sa 5 boundary. Then, I'll set up my T1 to 4 boundary. Then, I'll just create my traverse station. Then, I'll put 0.01, 1 centimeter error. Okay. So, we'll do next process step 12, and the last process is the process survey return. So we'll check. Okay, so I forgot.
I'll save this into tutorial, but anyway, I forgot to save this to a directory. See, but anyway, I'll just save it there to tutorials. Then I'll click. I'll check ko ba yung conformance. Save, process. So we'll wait. Okay. So ito yung reports. So okay. So hindi pa tayo tapos. We'll do yung ibang bago, yung ibang mga detalye dito. Okay. So ito kompleto naman. Okay. So ito arrange mo na lang to dito. So kaya ito nilagay ko dito sa baba. Ito yung mga miscellaneous na commands after sa steps, sa mga importanteng steps. Dito create tayo ng corner monuments, okay? So we'll add boundary double circle. Okay. So yan. So pwede mo nang move mo na lang. So it's purely drafting na. So at least kukonti na lang yung tatrabahoin nyo. Lahat nandyan na yan. So next, we'll do ito. Maganda to. Plan certification. Okay? So I'll split this one kasi kailangan din natin yung title. Okay, so split ko na naman yung screen. Okay, so workflow, plan certification. Okay. So now i-check ko yung title technical description. So ito yung title technical description. So ilalabas ko yung title. So sa title to kanina sa LDC, ito naman sa title. So dapat itong nandito match to dito sa na-issue na title. Lahat ng information para i-compare niya yung sa LDC at saka sa issued na title. Okay, so pag hindi nag-match, kailangan natin maggagawa ng certification. But this is very crucial kasi pag marami yung hindi nag-match, marami kang gagawin. Ita-type mo ng manual. So we'll check. So dito type point. Area muna tayo dito. Area. So sa LDC, tingnan natin sa LDC kung tama yung area. Okay, sa LDC 2260. 2260 dapat. Pero pag check natin sa title, check natin ba ganun title. Okay. Sa area is 2560. Mali. Di ba? Parang 2,560. So mali. Ang laki. So around 300 square meters. So ito type natin dito. 2560 kasi yun yung entry ng title eh. Wala tayong magawa eh. So type natin dito. Kasi ito yung information ng title, ipasok natin to sa cervical. So tie line south 207 20 then 26 then distance. Tama. Okay, tama. So dito makikita natin bakit mali ito. Pag malaki yung mga discrepancy dito, siyempre talagang mali yung computation. Pero pag kukunti lang, mali lang talaga siguro dito. So ito 7215. Tapos yung distance is 18, 32, 63, 7809, 1421. Okay. Sa LDC 34, pero dito 35. So type natin ito 35 kasi yun yung information sa title. This is title. So 36.34. 36.34. Okay, so 36 36.34. Ayan yung sa title. 08.
oops, dito. Kanina to na 16.62. Kanina to na type ko. 62, 23, 76, 29, 52, 40, 2281. 22.81. Okay. So, yun yung siguro mali lang yung pag-type clerical. Okay. Then save natin. Okay, then after we save, check muna natin yung adjoining. So adjoining, kasi may problema din siguro sa adjoining. Ito, line 1 to 2. Dapat 498 pero dito sa issued title 499. Okay, so type natin yan kasi gagawa tayo ng certification dyan later on. Okay, Kalian dito, Kalian River, 456, 500, tama. Then may common ng 500, 471, 470, 496, then Barangay Road. Okay, so we'll save. Okay, so we'll close. Then, dito, i-check natin kung may mga discrepancy pa between the drawing and the title. So, check natin. Oh, ang dami. So, 5 pound. 1 to 2, adjoining. Tapos, itong mga bearing, pati yung area. Okay, so, gagawin natin itong certification. Okay, then, in the certification, we'll use this correction to bearing and distance. Okay. Then, select natin, pick natin dito. Okay, see? Automatic, yung survey calc na yung nag-create ng certification. So, hereby certified that as per DNR Technical Services, Gen 8 for boundary correction area, instead of 2,560 in line 4-5, so on and so forth. So, I further certified that adjoining 1 to 2 lot 499 instead of 499, okay? So, di ba mabilis? Okay, so that's good. So, ano pa? Insert natin yung conformity. Pag may conformity, say for example, Pedro Epson, Solair of Loren Epson. Okay, then click natin ito. Okay, so I think okay, so yung mga luma, so for example, may na-create na kayong mga drawings. Okay, create muna tayo ng tabular. So reports, tabular technical description. Let's say na-approve na siya. PSD-08-123-456. Okay. So, na-approve siya. Lagyan natin in the future. November 29. So, then, well, click simple lang. Simple pa. Okay. So, let's see. Tingnan natin yung result niya. So, maraming bago. Okay. So, kita mo sa lot A. Kung tingnan mo dito sa lot A, dito yung common yung Barangay Road sa corner 5 ng lot A. So, pag titingnan mo dito sa dito yung corner 5 is common too. Okay, so lahat ng mga we'll use the page setup long legal. Okay, para fit na fit. Okay. So, yun, walang blanco. Okay, so I think that's it for the update. Tanong lang kayo kung may mga tanong. Pag nag-update ka, automatic na siya na hindi mo na kailangan i-erase. So, pag nag-reprocess ka, automatic na i-erase niya yung
Di mo na kailangan i-erase yung mga lumang na field notes. I-automate na niya yung okay. So I think that's